Isang tatak aramen na umaga ho sa inyo. Mga taga-Taguig, may nangyari pala dyan. 200 pamilya ang nawalan ng tahanan matapos matusta yung tinatayang nasa 100 bahay sa bahagi ng Mini Park, Barangay Fort Bonifacio sa Global City. Ayon kay Fire Captain Severino Sevilla, nagsimula sa bahay ng isang Gloria Haka yung apoy alauna ng madaling araw kanina. Nagsimula sa napabayaang sigahon ng apoy. 2 oras din hong itinagal ng sunog at naideklarang fire out pagdating ng alas 3:02. Wala namang na-report na namatay at nasaktan sa sunog na yan. Sa pangsunog ang naitala sa Cavite City, 1 milyong piso ang halaga ng mga nasunog na rerian sa Barangay 33. Sa report, alas 7 nang nangyari ang apoy sa talyer kung saan nadamay ang 5 katabing bahay at pang apartment. Kumalat po yung apoy dahil sa lakas ng hangin na gawa naman sa light material sa mga natupok na bahay. Ang sunog ay napula alas 8 ng gabi. Umabot sa ikatlong alarma. Laking pasasalamat po naman na sunugan. Wala nasaktan ng nasawi sa insidente. Doon sa Zamboanga del Norte may nangyari, pero excuse lang ha, doon sa mga humihigop-higop, kumakain, munguya-nguyaho dyan ngayon. Isa hong 43 anyos na babae ang patay makaraang pugutan ng ulo ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki sa loob mismo ng kanilahong bahay sa may barangay Poblasyon Baho sa bayan ng Osmeña. Ang biktima, nakilalang si Rodelia Constantino Jimenez, ang suspect nakilalang si Rodolfo. Sa inisyal na investigasyon, nakita ng suspect na pinapagalitan ng isa pa niyang kapatid ang kanyang mga anak. Dahilan upang magalit ito. Dahil dito hinamon ni Rodolfo ng away yung kanyang kapatid, ngunit hindi siya pinansin nito. Sa galit ng suspect, umuwi na lamang ito sa kanilang bahay. Nakita nito na ang nakatatandang kapatid na natutulog sa kama. Dito na kumuha ng itak si Rodolfo saka tinaga ang ulo ng kapatid. Sus! Agad namang naaresto ng mga pulis ang suspect. Inaalam pa ho ng mga otoridad kung totoo nga bang sinasabi ng mga kaanak ng suspect na may problema sa pag-iisip yung suspect. Meron nga. Naglalagablab sa 558. Kasama, balikan na po natin detalye ng balita ni Grace Mariano kanina. Yung una, may 3 daw hong giant endorser. Samang Grace, radyo mo. Hindi ikinakabahala ng UNA o United Nationalist Alliance ang pag-iendorso ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga kandidato ng administrasyon o sa Team Pinoy. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, kung si Pangulong Aquino ang endorser ng Team Pinoy ay mayroon namang 3 malalaking endorsers ng UNA. Ang tinutukoy ni Senator Jinggoy ay ang 3 haligi ng UNA na sina dating Pangulong Joseph Estrada, Vice President Jojo Marbinay at Senate President Juan Ponce Enrile. Wala naman anyang nakikitang masama si Estrada kung i-endorso ni Pinoy ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon dahil natural lang na samantalahin niya ang kanyang kasikatan. Taliwas naman anya ito noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo kung saan hindi maikampanya ang kanyang mga kandidato dahil pababa ang kanyang popularity ratings. Kasama mo sa Senado para sa DSEXL 558, Grace Mariano, Tatak Argument. Mga law enforcers at pribadong sektor sa Makati nagkapit bisig laban sa mga kriminal. Ma-report si Joyce Sandra. Joyce, i-radyo mo. Mukhang ni minutor hindi ni radyo. Dali lang. Pumasok na motor. Mabalikan natin yung ulat. Joyce, andyan ka ba? Dito muna tayo. Nagmotor. Health Office po na Marikina, binabantayan ang Amang Rodriguez Hospital. May balita at iraradyo ni kasamang Sylvester Labay. Binabantayan ngayon ng Marikina City Health Office ang Amang Rodriguez Medical Center. Ito ay matapos isugod sa naturang paggamutan ang 4 na taong gulang na batang lalaki na tinamaan ng meningococcemia at nasawi mula sa Rodriguez Rizal. Ayon kay City Health Office Dr. Alberto Herrera, nagpapatupad na sila ng preventive measure upang regular na paglilinis sa ospital at pagbibigay na rin ng mga gamot sa staff ng naturang paggamutan na exposed doon sa pasyente. Inaasahan naman na magpapatuloy ang pagsusuri ng pamumunuan ng Rodriguez Health Office sa mga kasalamuhan ng bata bago ito dalhin sa paggamutan para matukoy kung saan ang galing ang meningococcemia na ikinamatay ng naturang bata. Kasama mo sa Marikina City para sa DCXL 558. Ako si Sylvestre Labay. Tatak, Armen.
Ako na pala, okay. Yung report ni Joyce, yung law enforcers at ang pribadong sektor sa Makati nagkapit bisig laban ho sa mga kriminal. Joyce, ang babalik, iradyo mo na! Sa harap ng sunod-sunod sa panulong ng commercial establishment sa Metro Manila, nagkapit bisig na ang mga otoridad at pribadong sektor sa Makati City. Ito ay binubuo ng lokal na pamahalaan, Makati City Police, Ayala Security Forces, San Lorenzo Bantay Bayan, MAPA-MAPSA at mga negosyante. Ang naturang mga pwersa ipapakalat sa strategical location sa Makati City laban sa kriminalidad. Ang Makati Central Business District Joint Security System na binubuo ng mahigit 300 participants ay formal na inilunsad ngayong umaga. Kasama mo sa Makati City, Joyce Adra, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Kasama hindi pa po sigurado si National Coach Chot Reyes kung sa Feb 18 formal na magsisimula ang ensayo ng Gilas Pilipinas Men's National Basketball Team para sa 2013 FIBA Asia Championships ngayong Agosto. Nagaganapin muli sa Pilipinas malipas sa 40 taon. Ayon kay Coach Chot, antayin muna nila ang maging desisyon ni PBA Commissioner Chito Salud hinggil sa format at scheduling ng Governor's Cup bago ilabas po ang listahan ng mga players mula sa PBA na kanila makasama sa national team. Target din ni Reyes na palakasin ang magiging lineup ng Pilipinas kung saan isang koponan na kanyang na kayang tumakbo ng tumakbo at may outside shooting ang kanya raw hong bubuin para ipantapat sa malalakas na team na kanila makaharap sa darating na liga. DZXL Showbiz Balita. Si Loli, eto na! Loli! Hello everybody! And everyone, hello! Ay, sorry, galing akong tumakbo. Kasi yung balita ko tungkol sa takbo. Nakakahingal tumakbo. Magsisimula na ako ngayon. Baka maabutan ko yung finish line. Kasi ang Red Cross merong yun, Red Cross Million Volunteer Run Part 2 sa February 10. Magiging star-studded yan dahil andun ako syempre. Ilang celebrities kasi ang napagalamang dadalo sa fun run na yan na gagawin sa Virac Catanduanes. Ay doon pa. Mali yata yung takbo ko. Papunta akong Laguna. Asan pala yung tinatakbo ko ngayon? Ayon kay Red Cross Secretary General Gwendolyn Pang, kabilang ko sa mga makikijoin ay sina Isabel Daza, Gerard Anderson, Ann Curtis, at si Loli. Pati yung kamukha mo si Angel Locsin. Oo naman. Kikita niyo baka malito kayo doon sa amin dalawa, ha? Umaasa naman ho ang Red Cross na malalagpasan nila ang record nila nung nakaraang taon na mahigit 1 milyon ang mga sumali, nakisabay mula sa iba't ibang panig ng bansa. Yan, siguraduhin niyo lang hindi kayo high blood at hindi kayo low blood. Volunteer yan, run ha, takbo pa rin. Kaya, be healthy. Thank you! I'm Loli! Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Eto na, si PB. PB ko. Ang bilis namang mawala ni Loli. Tatakbo nga eh. Ngayon pa lang siya. Ang layo kaya nun, Catanduanes? Ha? Oo. Kaya ngayon pa lang, simulan niya na pagtakbo para makarating. Tama. Para naman po sa panghimaga, sa China, napakalakas ng loob ng isang grupo. Lugar mo yan, China. Isang grupo ng pole dancers, hindi lang kasi sila natatakot maaksidente sa pole. Malakas din ang kanilang loob na magsayaw sa gitna ng nagyayelong paligid dahil sa snow. Ayon sa isa sa mga miyembro nito na si Song Yao, ginagawa nila ito para makaagaw ng pansin sa publiko dahil sa masamang tingin sa kanilang pagsasayaw. Diba pag sinabing pole dancer ka, iniisip agad ay... Ano? Green agad. Wala akong iniisip. Ganyan. Pole? Diba Pole wala? dancers.
Wala, si misteryoso nga, wala rin iniisip. Baka ikaw lang nag-iisip ng ganyan. Dapat mapatunayan mo yan. Ito. Sabi dito, ilan kasing kritiko ang nagsasabing parte ng sex industry ang pole dancing? Wala, malisyoso sila. So pag pole dancer, ang dating malaswa. Oo. Hindi Wala eh. Sa mga bar. Kami ni kasama mo, wala. Kwan yan eh, parang wala. exercise nga yan. Hirap gawin yun ha. Buti Sinap naman. nga, bali wala rin yung ganyan eh. Wala lang. Pero ayon kay Yao, katulad ng ibang palakasan, nagsasanay sila ng parang atleta para lumaban sa iba't ibang kompetisyon sa buong mundo, hindi para sa naturang industriya. So, sports lang sa kanila. Sports lang. Bali wala sa amin. Ang babastos namang iniisip nyo kasi. Nakaangkla sa misteryoso, poste, si di Mitch, ba? si Richard, iba dating sa kanila. Tapos tumitiwarik pa, di ba? Uy, magbagong buhay na kayo. At yan po ang Ikaw ba, balita. Phoebe, kaya mo mag-pole dancing? Hindi. Bakit? Parang hindi ko Nasubukan mo kayang na? buhatin yung sarili ko. Tignan mo, mahirap yan, di ba? Buhatin mo sarili mo. Mahirap. Anong bastos dun? Wala nga. At yan po ang balitang panghimagan. Gan DZXL Sinwon, Chong Sin, Washer, Phoebe, Tatak, RMN. At kasama niyo po sa DZXL News Center, ako po si Phoebe, Tatak, RMN. DZXL Ulat Palaro. Dati mahilig umakyat sa mga pole. Pole ng Meralco. Yung di ba mga kuryente, poste. Yung gamit mo yung bota na may tumutusok. Tsaka mahilig siya maglaro sa flagpole during assembly. Ganun ba? Si Rambo. Kaya nagtataas ng watawat eh. Tsaka ng pantalon. Rambo, bye! Where are you now? Kasamang dito sa kaba ng C5 mula sa Katipunan ay mabagal na ang usad ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa Pasig sa bagong ilog ay mabagal ang usad ng mga sasakyan. Pero sa kabilang linya ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Nagkaroon lamang ng bahagyang pagkabagal dating bago papasok doon sa Marikina at patungo sa Quezon City. The motto for today. And motto for today para sa DSWD at sa mga politiko na nagkumakandidato ngayon. If you can feed 100 people, then feed just one. Okay. Parang Red Cross ka lang. Talaga lang. Sige. Itagalogs, bye. And Tagalog, para sa mga politiko at DSWD, kung hindi mo kayang pakainin ang 100 tao, kahit 1 tao lang, pakainin mo naman. Thank you, bye, for that. Thank you. Thank you, kasamang Ray at Buddy, kasama mo sa kaba ng C5. So, basta, ay, takat, amen. Salamat. Magpakain ka na dyan. Isa lang. Dami mo backup eh. Isa lang. Backup cheerer, dancer pa. Thank you. Dire-diretso ang mga naglalagablab ng mga balita. Tataka namin ang inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Ngayon po umaga ng Wednesday, January 30, 2013. At kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Elio Ceres Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay, ako si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa Unang Pihit.